kinyo-comment sa SOCMED piling presidency, si Tamba. You know, ang masama doon, BBM, tumakbo kang presidente. Pagka presidente ka, you find as much time, pati Inday Sara, kung presidente ka, apart from being the president and solving the country's problems through a vision na maayos and then a will, strong will na kaya mong gawin with the wisdom na kung wala kang wisdom, kung wala kayong talent o wisdom, at least you get people with wisdom. A, B, C, D, E. And then you be, may marching order kayo. Gawin mo to, ganito, 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 ganito. Bigyan mo ng feedback. And the next meeting, ganyan. Kaya mo, hindi. Gano'ng katagal? Kaya mo, hindi. Marching order. And then, because, kung kayo tumakbo ng presidente, at kung gusto niyo maging leader ng 190 million na Pilipino, dapat alam niyo yung gusto niyong gawin para sa Pilipino. Simple lang. Magandang buhay para sa Pilipino. Hindi umiiyak na Pilipino. Secured na Pilipino. Justice para sa Pilipino. Sa konstitusyon lahat yun. And all the agencies, walang aabuso, walang magnanakaw. Ganun kasimple, di ba? So, ang magnakaw, puta nangyari kayo. Yung ganun ba? Well, anyway, when you are the president, BBM, you find time much a lot more time para sa taong bayan. Over and above dun sa function mo as president na 8 hours ka o 24/7 ka, kinakailangan as president of the republic, you find time para sa taong bayan. Question, may nasakuna, may nabaha, may namatay, may nangyari sa KOJC. Nasaan ka? Kaya ang joke nasaan? Hashtag nasaan ang Pangulo. The people are hoping, not hoping, expecting you as president to run the country. Not the first lady, not Tambaloslos, not anyone. The president should run the country. You find time addressing the needs of the people, addressing or answering or catering to the problems of the people. Because if you don't, kahit isa, dalawa, tatlo, mamaya 1 milyon na yan, mamaya ganito na yan. Kaya JC nga, milyon yun No? You're talking of 8 million, 7, 8 million people. No? Gawin mo na 5 milyon Pilipino. 5 milyong Pilipino, sasabihin niyo minority. Gago! Gago kayo. Because ang presidente, although this is a democracy, dapat ang presidente, ang iniisip mo, equal lahat yan, 119 million Filipinos. Each one has a right. Each one has a right. Sa time mo as president. And then you are being a good president pagka ganon. Pero kung kunyaring, wala yan. Tangin lang yan. Wala yan. Minority lang yan. Bayad naman natin dito yung mga ito, bayad natin. Bayad. Wala yan. Mag-ingay yan. Wala yan. Hawak naman natin yung PNP. Wala ka ng kwentang presidente noon. You will go down. You will go down. And at the same time, being president, you need to give time to the people, addressing the problems, talking to them. Yung mga nasa Liwasang Bonifacio, it is presidential if pinuntahan mo yun o kinuha mo yung leader nila and then you talk to them. Hindi para, magkano ka? 50 million. Tumahimik ka? O ikaw, 50 million. Tumahimik ka. O hindi, ito mas gusto, 100 million. Pagka pera-pera tingin sa tao, tanginan nyo, sa kayong kukuha ng pera, taxpayers money rin, gago kayo, mamatay sana kayo, mga hayop kayo. Hindi obra yung ganyang style. Paso na yung ganyang style.
Marami kayong makakalaban. Marami kayong makakalaban. Tandaan nyo, once upon a time, you were nobody. You got your power from the Filipino people. And the Filipino people will and can take it away from you anytime. Anytime. So, as president also, kinakailangan, you are also the commander-in-chief. And you spend time sa mga uniform services, armed forces and PNP. Hindi pwede yung putragis, papupuntahin mo si Tambaloslos. Between yung magkukubeta ka, call of nature, eeba ka, Mr. President, and the AFP, unahin mo ang AFP. Hindi yung dami mong dahilan, personal necessities, mga conflict schedule. No. Because kung nasa puso mo yung tao mo, as commander-in-chief ka, you are exercising good and sound leadership. So, BBM, BP Sara, or anyone attempting to become president, as president, you address the problem of the countries, you are the commander of the ship, captain of the ship, you steer the country and the people towards good heading na kung icy waters yan o kaya may mga bagyo, kaya. Kasi you get the support of the people. Pero when you start to take a heading na gaganong-ganon, walang direksyon, ikot-ikot lang, and then hindi mo ina-attend yung problema ng barko mo, lulubog yung barko, o kaya mag-abandon ship, o kaya mag-mutiny. No? So, apart from being the president, as president, you have to be a good leader. You address yung problems ng taong bayan. You spend more time with them. And as commander-in-chief, you spend time para sa mga AFP mo. Hindi pwede yung mga alter ego. Hindi pwede yung mga putragis na may tamba. May dapo lang yun, dapo. Ikaw yung puno. Ikaw yung hinalal ng tao. Papatindi mo si tamba, pilingero, no? Parang North Korea na Kim Jong-un. O de, mali yung binastos mo ang armed forces noon. Binastos mo yung occasion. Ikaw dapat, kaya nga kahit magkukubeta ka na lang, personal necessity, iihi ka na lang, whatever, priority mo yung tao mo. Because that is being a good leader, a good commander. Mahalaga, pinapakita mo, mahalaga kayo. Kahit yung personal ko na ay isasantabi ko at uunahin ko kayo, that is being a good commander. Palibasa, wala ka. Wala ka sa hulog eh. Yan yung mo, paubaya mo, you will lose your command. Yun yung problem. Yeah, again, 6 na piso na utang mo, hindi, 7 piso na. 7 piso na, pre-advice. BBM. Yung mga BBM, huwag nga kayong putragis kayo. Wala kayo sa hulog mga Pilipino, walang kwenta kayong Pilipino. Mga BBM na pati mga troll, wala kayo sa hulog. Okay, at least nasabi ko na yun, no? Number 4. Ano ang lessons learned dyan sa nangyari na concluded na KOJC na nightmare, no? Nightmare o siege, call it what you want. So, ano yung lessons learned? 16 days. 16 days of buisit, puyat. Isipin mo, panoorin mo lahat yun, puyat-puyat ka, 24/7 coverage. Ibags, oh. Ngayon lang ako nagbabawi, eh. Muntik na akong matake, putragis na yan, oh. Hanip yan. Muntik na akong matake dahil doon, eh. Well, anyway, I'm still trying to recover, no? Under medication ako, eh. Susubukan ko yung mga sinasabi yung alternative medicine. Thank you. Pero sabi ko nga, kulang lang to. Sabi nga, sabi ko, Dok, sex. Di ba sex? Imbis na exercise. pwede daw, eh. No? Pero nung sinabing bawal lang, makamadinig ako.
bawal ang ano eh, bawal ang fat. Uy, parang sinabi mo naman bawal si Mrs. Sabi kong gano'n. Bawal ang ano, taba. Hindi, joke-joke lang yun. Tawanan kami ng tawanan, tapos sabi tumatawa, mo, sumikip na naman eh. Well, anyway, let us learn, number one, very important. The commander is responsible for what his unit does or fails to do. So, sino dito yung ground commander? Torre. So, he is responsible for all the destruction, all the anxiety, pain, suffering done by the PNP and all the damages sa property. Putang ina, hayop kayo. Kung si Torre sumusunod lang, responsible si General Marbil, Chief PNP. As the commander ng PNP, you're all responsible. At kung kayo, agency, under dun sa DILG, under the control ng DILG, na pumapapel ngayon, ibig sabihin, alam nyo lahat yan, responsible din si DILG as the agency head. Pero pumapapel si BBM eh, nagsasalita. Kaya namin ginawa yan para mas maraming police, para walang human rights violation. So alam niya, he's getting reports. So lahat kayo, pwede kayong demanda. Lahat kayo. Commander is responsible for what his unit does or fails to do. Anong ginawa nitong PNP? All 5,000 binayolate yung Constitution. Hindi lang isang provision, ang daming provision. Kayo na mag-cite, taga KOJC. Kayo na magagaling kayo, mga attorney. Kayo mag-cite. In my previous vlog, sinabi ko nga eh, boom, 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 violation. Pati mga bata, education, right to education. Tapos yung right to religion, hanip kayo, binayolate nyo ng gusto. Binastos nyo ng gustong konstitusyon. Hayop kayo. So, mula presidente, down the line, lahat kayo, complicit kayo doon sa crime committed. So, you should answer sa court. Anong immunity? Oh, I will uphold the Constitution. No, di ba? Ensure that there is, justice, peace. Imagine yan, protection of life, liberty, property. Wala talaga, violated lahat. So, commander is responsible for what his unit does or fails to do. You failed the Filipino people. So, yan, yung nakita natin. Nakita natin yung totoo na the BBM administration is not capable of running the country. Sad, no? And the PNP as an institution is a corrupted institution, a failed institution. Kung kayo hindi nyo gagawin yung tama, wala eh, ma-overtaken kayo ng taong bayan. Overtaken kayo. Kaya nga ang ano lang dito, ang sagot lang, good governance. Ang way out, good governance. That's the only way out para sa inyo. Good governance. Address the grievances of the Filipino people. Kasi if you don't, a storm will come and take you out, take you away. Hindi nyo kayang pigilin yung parating na E5, no? Category 5 na ipo-ipo. Yung shock and awe, number 2, yung shock and awe or excessive use of force is a stupid way to do it compared to yung 5 na AFP na doon pa nag-surrender. Shock and awe, binanatan nyo ng gulatin nyo, di baril kayo, kompleto kayong gamit, pucha, pasok kayo ng entradang ewan, tapos nun, yabang, mamumukpo kayo, all the more na hindi lalabas ang isang kibuloy. Pero yung kausapin ninyo ng maayos, sana, yun yung mas effective. Hindi kayo gumastos ng ganun kalaking pera. So, shock and awe na taktika or excessive use of force na as a strategy versus yung taktika,
special operations o intelligence operations, eh more intelligent yon. Kasi you will only involve a few good men, a few people, and as long as you have the credibility, the one, Pastor Kibuloy, will surrender. No more, no need to hurt people. No need to trample on the Constitution. Mga gago. Kakainit kayo ng ulo talaga. Kakainis kayo. Ang tatapang ninyo, buti na lang, panaginip lang yon. Buti na lang, panaginip. Buti na lang nagsalita si Inday. Buti na lang naimasmasan ako na, okay, let God take over. Kita mo yung KOJC, putya, love, pasensya, dasal-dasal, kanta-kanta, yun yung sagot nila. Kami ang panaginip ko upakan kayong lahat tanginan nyo. 5,000 kayo, 100,000 yung papadala ko lang Hayop kayo. Buti na lang, panaginip Galing ng panaginip ko, nightmare Pero talagang, ang sabi ko doon sa panaginip ko, pagka tamang takdang panahon at wala na, patayin lahat yang mga putangin ng mga yan. Tangin ng mga yan. Patayin lahat yan. Malinis ang konsensya natin. Kasi tinatayuan natin yung mga kababayan at mali yung ginagawa. Sinabi ko naman, magsuot na ng puti. Doon sa panaginip ko, sabi ko, magsuot kayo ng puti. Okay, lumabas kayo dyan. Umalis na kayo. Nag-ultimatum ako doon sa panaginip ko Pero wala Yabang pa rin kayo Kaya nga sabi ko nga anyone na makita nyo nakasuot ng blue, tanginang yan, upakan nyo. Napaka ko dun sa panaginip ko. Ina-share ko lang sa inyo yung panaginip ko. Buti na lang kung hindi nagsalita si Inday sa panaginip ko at kung hindi yung mga KOJC mismo na yan ang turo ni Pastor Kibuloy na patawarin. Tama, naalala ko tinuro nga ni Jesus yun na ni Yesu Cristo na he who has not sinned, you cast the first stone. Tapos nang batuhin ka ng tinapay, batuhin mo ng adobe. Hindi, tinapay din. Putang na babatuhin ako ng tinapay, barilin ko Putang na mga yan. Hanip, di ba? Tantado kayo? An eye for an eye, di ba? Hindi, okay. Yung tayo dun sa... Tama. Tama. Sorry practical ako no? Buti na lang. Practical din ako managinip Practical din ako. Kaya mga commander, pasalamat tayo na lalo na yung mga commander natin sa Mindanao, buong Mindanao. I appreciate your candid na remarks. I appreciate your concern for the people, the country. I appreciate yung panaginip lang naman to. Pero at least sinasabi ko ngayon sa actual, na I appreciate yung concern nyo para sa FGF. Now, it seems all normal now. Hintayin natin, sabi ko nga hintayin natin yung yung justice system kung meron pa, di ba? And then organize lang kayo.